Magandang araw ng Biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-66 na kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagsagawa ng feeding program at iba't ibang outreach missions sa ilang bahagi ng bansa. Pinangunahan ni Unang Ginang Luis Araneta Marcos ang pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad gaya ng tree planting, feeding at medical at dental mission na inorganisa ng Lab for All, Lingap at Alagang Bayanihan. Nagsagawa rin ng coastal cleanup sa Negros na nilaukan ng mga recipients ng Cash for Work program, iba't ibang asosasyon ng mga mangingisda at mga LGU. Samantala, nagsagawa naman ng feeding program ang Presidential Action Center katuwang ang grupong Feeding Metro Manila na sinimulan noon pang Huwebes, September 7. Aabot naman sa mahigit 62,000 mamamayan ang nakinabang sa isinagawang medical at dental mission sa may 69 na lugar sa bansa. Inaasahan ng Department of Agriculture na mas kaunti ang iaangkat na bigas ng Pilipinas lalo't nakatuon ang ahensya sa pagpapataas ng produksyon ng bigas sa bansa. Batay sa ulat ng United States Department of Agriculture o USDA, naungusan na ng Pilipinas ang China bilang nangungunang importer ng bigas sa buong mundo. Tinatayang aabot sa 3.8 million metric tons ang iaangkat na bigas ng Pilipinas sa taong 2023 to 2024, habang bababa ang import ng China sa 3.5 million. Pero ayon kay DA Undersecretary Leocadio Sebastian, mas kaunti sa taya ng USDA ang posibleng iangkat ng bansa ngayong nakatutok ito sa lokal na produksyon. Tiniyak din ni Sebastian na sapat ang supply ng bigas ng bansa sa mga susunod na buwan. Noong Agosto, sinabi ng DA na aabot ang supply ng bigas sa ikalawang semester ng taon sa 10.15 million metric tons. Sapat anya ito para sa demand na 7.76 million metric tons at magdudulot ng ending stock na 2.39 million metric tons na magtatagal ng 64 na araw. Magkakaloob ang Department of Social Welfare and Development ng 2 milyong piso sa mga lokal na pamahalaan na may epektibong programa kontra gutom sa pamamagitan ng Walang Gutom Awards. Isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan kahapon sa pagitan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, Galing Pook Foundation Chairperson Mel Sarmiento at Executive Director Georgina Hernandez Yang. Ayon kay Gatchalian, layunin ng ahensya na tapusin ang kahirapan sa bansa at tiyakin na walang batang papasok sa paaralan na gutom. Layunin din nitong kilalanin at ipakita ang matagumpay na mga programa ng mga lokal na pamahalaan para labanan ang kagutuman sa bansa. Upang makasali, kinakailangang mayroong aktibong programa ang lokal na pamahalaan laban sa kagutuman na ipinapatupad sa barangay, munisipyo, lungsod o probinsya. Dapat ay aktibong ipinatutupad ang programa sa loob ng isang taon at may magandang resulta sa pagsusulong ng nutrisyon at seguridad sa pagkain sa lugar. Ang bawat mapipiling LGU ay bibigyan ng parangal at makakatanggap ng 2 milyong piso na maaari nilang gamitin sa pagpapatuloy at pagpapalawak pa ng kanilang programa. Simula sa susunod na taon ay tataas ang sweldo ng mga factory workers na nagtatrabaho sa Taiwan. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office Chairperson Silvestre Bello III, inaprubahan ng pamahalaan ng Taiwan ang wage adjustment para sa mga nagtatrabaho sa mga factory na magsisimula sa January 1, 2024. Mahigit 124,000 mga Pilipino na namamasukan bilang factory worker doon ang inaasahang makikinabang sa dagdag sahod. Mula sa 26,400 new Taiwan dollar, itataas ang buwanang minimum pay sa 27,470 new Taiwan dollars. Kasabay nito, itataas din ang basic hourly rate mula sa 176 new Taiwan dollars patungo sa 183 new Taiwan dollars. Ito na ang ika-8 pagtaas ng minimum wage mula noong 2016. Ani Bello, ang nasabing taas sweldo ay tugon ng Taiwan Labor Ministry para sa mga manggagawa ng sektor na nahihirapan
dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin sa ninang tumataas na inflation. Samantala, paglilinaw ni Bello, hindi kasali sa dagdag sahod ang mga migrant caregivers at household service workers dahil hindi sila saklaw ng Taiwan Labor Standards Act. Tinatayang aabot sa 154,000 mga Pilipino ang nasa Taiwan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.